And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa bawat sa atin mga kapatid. Once again, welcome back sa ating The Baptist Lunch Thursday episode. And this is for the young people. Kaya magandang tanghali sa lahat ng mga team focus, team preparation. And again, we're waiting for you sa ating comment section. Yan, join us in the comment section. Lahat sa inyo dyan. And feel free to make a comment. We will read that and we'll make it sure that it will be addressed properly. North, South, East, and West corner. Magandang tanghali po sa inyo lahat, mga kapatid. And of course, for our viewers nationwide and worldwide, a blessed Thursday to all of you. Sir Maki, magandang tanghali. Yes, shout out sa inyo lahat, mga kapatid. And welcome back sa ating noontime show. And thank you for being here with us. And continue to be here with us. At sa lahat ng mga young people na ngayon ay break time. At nag-aakala na kagabi ay mag-a-anunsyo ulit ng walang pasok. Pasensya na kayo, medyo lumakas yung ulan. Kaya na nagpapasok na sila. Dapat kasi mahina lang yung ulan para walang pasok. Ganun lang yun. Kaya shout out sa inyo lahat. Enjoy your break time, enjoy your lunch, and enjoy watching your favorite program during lunch, The Baptist Lunch. Shout out sa aking asawa, nanonood sa taas. Hello. At shout out sa Lakers. Yeah. Bakit naman may... Wala. Mahina malayo yung distansya ng Lakers. Di ako natuto. Hindi, close in yun. Medyo malila yun. Mahinang nilalang. Di ako bilib. Yes. Ito, tanggalin na yun sa GC Celebron. Alright, well anyways, again, we are talking about, Sir Maki, pinag-uusapan natin dito ang establishing in the faith. Faith! Yes, and how it is important to be established in the faith. Lalong-lalo na sa isang young people, magkaroon tayo ng konting rika. Palagay mo, Sir Maki, no? Sa pag-uusap natin dito, ano ang kahalagahan, no? Ano ang kahalagahan ng pagiging established sa pananampalataya? Lalo-lalo na sa young people, ha? Yes, sir. Alam mo kasi mahalaga yung, umagayan nga yung sinasabi natin last week. It is the foundation of our Christianity. Yan ang tatandaan nyo, young people. Ang ating pananampalataya is the foundation of our Christianity. Without faith, di ba? Nakalagay yan sa Biblia, in the book of Hebrews, without faith, it is impossible to please God. Yun. So, ibig sabihin yan, young people, whatever it is that you are doing in this world should please God. At isa rin yan sa mga pamamaraan para matandaan ninyo na ang pagiging established mo sa iyong pananampalataya ay malaking tulong ito para makaiwas ka sa mga makamundong bagay. Alam mo, Sir Maki, going to the definition of the word established para maunawaan itong mga young people, it means to put a firm basis. 'Di ba? Kaya gusto ko yung gusto ko yung sir kay Jai Belos. Yes, waiting for the coffee at saka sa Monster. Ang author ng play ng Lakers. Yes. Ay, shout out pala kay Sir Conrad, ang pinakamasarap na tulog. Yes, shout out kay Sir Conrad Ray Tungol. Alam ko masarap yung tulog mo kagabi. Shout out sa iyo. Naranasan niya yung pinakamalamig na tulog sa Baguio. Oo, ang sarap daw ng panahon sa Baguio. Na-segue lang namin to, mga kapatid. Eh di lang sa lahat, no? Hindi lang ang pinakamatindi doon. Doon ko lang nalaman na kahit pala sa Baguio, merong vapor. Hindi, ano yun? Sa kabundukan, meron palang vapor. Ano yun? Opisina ng minahan. Sabi nga ni Brother Jay, yes sir, mas tama pa sa correct. May flick bars ka, ha? Alright, well anyways, again, katulad niya, it means to have a firm basis. Alam mo sir, maganda yung sinabi ni Pastor Tim McCarthy na pabulong kagabi. Diba? Maganda yung sinabi niya na kagabi kausap ko si tatay, si Pastor Hill. Sabi ko, kamusta service yan tayo? Maganda preaching dito. Tapos meron yung, kamusta service? Okay naman kwentuhan namin tayo. Pero maganda mensahe ni Pastor Tim. Gusto ko yung sinabi niya na, ang dami niya sinabi, di ba? Gusto ko lahat yun. Hindi, I have a dream. Hindi, yung sinasabi, about the dream, totoo yun, naalala ko nga pala, no, ngayon ko lang na-relate yung sinabi mo kanina, I have a dream. Yung pala yung preaching niya kay Jacob. Pero alam mo mga kapatid, firm basis is very important talaga. Kasi sir, bakit tila mo, sa panahon niya yon, ano ang reality, present niya? Kaya sabi nga ni Pastor Tim McCarthy last night, excel in your present reality. Ganda It's because the reality ng buhay ngayon bilang isang Kristiyanong kabataan is that walang firm basis.
Di ba? Walang firm basis sa kanilang pananampalataya. There's no firm basis. Kaya nga, you have to be established. You have to establish yourself in the faith because you need to have a firm basis in life. Yes. You see, alam nyo, young people, lalong-lalo na, sabi ko nga, I'm always singling out the team preparation. And of course, Sir Baki, di-discuss, tulong ka mamaya sa ating team focus. Makikita nyo dito, mga kapatid, that you're going to establish a family. Later on, yung papunta kayo dyan eh. You're preparing yourself to establish a family. Therefore, it's very important that you have a firm basis. As Sir Maki, doon tayo last time sa ating Founders Retreat. Ang pinakamaganda doon sa Founders Retreat, makikita mo talaga. Hindi ko to sinasabi to judge. Alam mo naman, doon tayo parehas. We're not saying this to judge the fathers that are there. But nakakalungkot na talagang nagalaw muna sila ng Diablo bago sila napunta sa simbahan. In other words, what I'm simply trying to tell you, young people, is that while you are already here and you have this big help coming from the church, of course, through the Word of God, through the biblical principles na itinuturo ng salita ng simbahan natin, mga kapatid, young people, before you establish a family, you've got to make it sure that you take it seriously. Yung pag-i-establish nyo sa pananampalataya because faith will be your firm basis in life. Yes. Lalong-lalo na pagdating, sabi ko nga sa inyo last Thursday, pagdating na sa pambuhay pamilya Yeah. Napaka-importante ng pananampalataya. Alam mo naman yan, Sir Maki. Alam mo, minsan, eto pa, Sir Maki, lagi ko naman sinasabi ito, naririnig niyo po ito lahat. You see, one of the most important thing na dapat yung tandaan is that pagdating sa pananampalataya, ang hindi na gano'n nakakaramdam ng pag-exercise, ng pagiging firm, established sa pananampalataya, sabi ko, ang madalas na nalilin lang ng Diablo dyan ay yung mga Kristiyanong matatagal na simbahan. Tama. Because nagiging normal na yung galaw ng Diyos sa kanila eh. Diba? Nakikita na ng mga Kristiyano na is very normal na. Dahil Kristiyano ka, normal na buhayin ka na Diyos sa araw-araw. Kaya hindi na natin napapasalamatan yung buhay natin. Minsan natatapos yung isang buong araw, di ka man lang makapagpasalamat sa Diyos na buhay ka. Binigyan ka ng buhay, maayos yung hininga mo, nagagalaw mo yung paa at kamay mo, makakapag-squat ka mamaya, di ba? So, makakapag-deadlift ka mamaya, marami ka magagawa mamaya. Nag-uusap tayo dito, tulong tayo sa mga young people. So, katulad ng sinasabi ko, di ba? So, ibig ko sabihin, marami kang, yung mga simpleng bagay, Sir Maki, hindi na nakikita ng maraming Kristiyano ngayon na it's all about faith pa rin. Na kung saan, hindi nyo na may enjoy yun, hindi nyo na mapansin yun because, yun lang nga, hindi nyo na nararamdaman na takbo pa yun ang pananampalataya mo. Yes. You see? And going to your life, young people, lalong-lalo na kayo. Because physically wise, you have the strength pa eh. Team focus, akala nyo sarili nyo, bata pa kayo, something like that, pero tandaan nyo, palasak at naririnig nyo sa akin ito, palagi nyo naririnig na sinasabi ko sa inyo, hindi ibig sabihin na teenager ka, mahaba buhay mo. Yeah. Sabi ko sa inyo, madalas na ginagamit natin illustration sa mga funeral services pag tayo yung nagbabahagi doon. Ano yung mga nakikita natin doon? Maliwanag yun. Ang lagi natin ginagamit illustration, ano yun, Sir Maki? Yung mga nicho sa sementeryo, yung iba-iba. Meron pang baby, may pang young adults, pang adults, may pang young people, iba-iba. Kasi isa lang ibig sabihin yan, hindi talaga ang buhay ay dapat naka-establish sa pananampalataya. Yun lang isang ibig sabihin. Kaya ako sinasabi sa inyo yan, young people, it's because of the reason na, huwag kayong padadaya sa gustong mangyari ng Diablo na magtiwala kayo sa sarili niyong kakayanan at maging normal sa inyo yung mga bagay na kung saan dulot pa rin ang pananampalataya sa Diyos. Pag wala kayong pananampalataya sa Diyos, I'm telling you, hindi mo i-experience yung kapangyarihan ng Diyos. Lagi natin sinasabi, Sir Maki, young people, pay attention to this. Lagi natin sinasabi ay habang ikaw ay nabubuhay dito, lagi mo hanapin yung personal encounter with God. Yeah. Sabi ko yan last Sunday, have a personal encounter with God. Hindi lamang yon. Always make yourself na ramdam mo na nasa presensya ka ng Diyos. Tama. Pero alam nyo ba na you will never be able to come to that point if you will not live your life by faith. Yeah, tama. And not only that you will not live your life by faith, talagang young people, hindi nyo may pa-practice mabuhay sa pananampalataya kung hindi ka establish sa pananampalataya mo. May gusto ko may sabihin Gusto ko, dyan, sir, pasubalihan yung sinabi nyo kanina doon sa mga fathers, Yes. di ba? Sa mga fathers na
mahirap kasi, ito yung young people, this is the reality of life eh. Alam niyo, nakakatuwa nung doon sa Father's Retreat na maraming gustong maayos, di ba? Yeah. Sa present condition nila. Pero alam niyo ba, on the other side, young people, sa lahat ng young people, especially team preparation, you've got to listen to this carefully. And also team focus. Kaya ako lang sinabi yung team prep kasi papunta kayo dito sa pag-aasawa. Now, eto yan. Alam niyo, young people, pwede lang dumating sa punto ng pagkakataon na sa kolokal na pananalita, hindi na kayo magbabawi. Yeah. Yun Totoo ang yan, sinasabi young ko. people. Mahirap. Alam niyo, isa sa pinakamahirap na sitwasyon ng tao, yung lagi kang magbabawi. Bakit? You're trying to, nandoon yung, I forgot the term, pero nandoon yung, sana hindi na nangyari to. Di ba? Nandoon yung, ano yun? Yung pag-neglect mo doon sa pangyayari na, May regret ka. regret. Na nandoon yung, pag-regret mo na, ay, sana noon pa lang. Kaya nga, di ba, mapapansin niyo young people, ngayon pa, maganda yung sinabi ni Sir Joe kanina, ngayon pa lang, magpasalamat kayo sa Panginoon that you have this kind of program. Kasi alam niyo, this will help you to cultivate yourself na eto pala dapat ang dapat na mangyari sa buhay niyo. Tingnan niyo. Wala naman, palasak na naririnig niyo na. Wala naman masamang mag-aral. You've got to study really hard para meron ka namang maayos na kalagyan. Yeah. Diba? Maganda yun. Maganda rin naman na meron kang maayos na trabaho. Yeah. Pero wag mo kakalimutan that you have to establish yourself first in the faith because the foundation para magkaroon ka ng maayos na thinking na ikaw ay mag-aaral ng maayos para sa inyong team focus is your faith. Yeah. Para magkaroon ka naman ng maayos na paggagamitan ng mga matatanggap mo sa iyong magandang trabaho, you've got to establish your faith. Kumbaga, ito yung dapat na ito dapat yung denominator mo sa lahat ng mga bagay. Bakit? Katulad na nabanggit ko sa inyo, di ba? In Hebrews chapter 11 verse number 3, di ba? Saan mo maintindihan how the worlds were framed? It's through faith. Di ba? Kaya ganun yan. Kaya magandang ma-establish mo ang sarili mo sa pananampalataya kasi mas may lalo mong maintindihan yung plano ng Diyos sa buhay mo. Katulad na nabanggit ni Pastor Tim kagabi. Di ba? Paano ka mag-excel sa iyong present reality? Oh, see that? Team focus, team preparation. How will you excel in your present reality? Kailangan mo mag-establish sa pananampalataya mo. Just like yung example niya, sir. Yeah. Si Joseph. Di ba? Si Joseph nung gumawa ng arko. Di ba? Di ba? Si Joseph na ito yung gusto niya mangyari. Balang araw, ganito, sige, ganyanin nyo lang din ako. Pero kabaliktaran, sabi nga ni Pastor Tim kagabi, nakulong siya, napagbintangan siya, di ba? Pero tinan nyo, doon sa present reality na yon, kung mahina ang pananampalataya ni Joseph, sir, hindi siya mag-excel doon. Baka hindi pa siya maging governor at the end. Di ba? Pero makikita ninyo, dahil sa pananampalataya ni Joseph, naging firm siya, nag-excel siya in his present reality. Yeah. At sir, usapang realidad. Di ba? Ilan kaya sa mga young people ngayon ang hindi na nag-excel in their present reality? Oh, yeah. Tignan mo, sir. Not only in we're not talking about the student career and Oh work yeah, career. yes sir. Actually sir, etong part na to kung talagang papakinggan ng team preparation to, if you will be honest to yourself, team prep, maraming bagsak sa present reality. Oh, bakit? Anong sinisisi? Kasi ang hirap ng standard ng simbahan pagdating kaya hindi kami ganito kasi dapat ganito, ganyan. No, it's not about that. It's not about, kasi ganun kasi sir ang kalakalan ngayon ng mga kabataan. Pag hindi ka nag-excel, maghahanap. Makinig. Young people, makinig. Yeah, that's it. Pag hindi kayo nag-excel sa buhay ninyo, ang dami nyong sinisisi. Sinisisi nyo ang mama nyo. Sinisisi nyo ang papa nyo. Ang dami yung sinisisi. Sinisisi nyo yung pamamaraan ng eskwelahan nyo. Pati yung oras na walang kinalaman. Alam mo kasi wala kasi time. Pati yung oras. Pero kung nakakapagsalita yung oras, pasalamat kayo, si TikTok lang yung guwagano, di ba? Kung nakakapagsalita lang yung oras, sisihin kayo ng oras eh. Yeah. Realidad, di ba? Reality-wise, young people, if you will be honest, again, ulitin ko, tinan nyo, lahat ng kabataan, pag hindi nag-excel in their present reality, sabi ko nga, pambira, pati yung pamamaraan ng eskwelahan, bago ka pa nag-enroll dyan, yan na yung pamamaraan ng eskwelahan na yun di ba? Pati yung mga nasa paligid, matagal nang nandiyan yan. Before you were there, nandiyan na yung mga pamamaraan na yan. Now, how will you excel in your present reality? Tinan ninyo,
Iyan ang blessing ninyo. Ito, I'm speaking, maaaring may mga viewers kami dito na mga bago pa lamang po kayo sa programa na ito. But I'm speaking to you young people, those who already accepted the Lord Jesus Christ as their personal Savior. I'm Yeah. talking about you being a Christian young people. Di ba? Nandiyan dyan, may Diyos ka na eh. Yeah. Di ba? Mas lalo mong maintindihan ito ngayon. Bakit? Kasi may pananampalataya ka eh. Yeah. Di ba? You just have to be established on your faith for you to understand how the worlds were framed. Yeah. Kasi kapag hindi mo naintindihan kung bakit nilikha ng Diyos ito, para saan ba ito? Wala, hindi mo makukuha yung mismo plano ng Diyos para sa iyo. That's right. Kaya nga dapat magpasalamat kayo kasi being established on your faith, that will help you a lot para sa ikaka-excel ninyo in your present reality. Alam mo, maganda talaga yun eh. Sa totoo lang, mga young people, huwag nyo lang gawing thoughts, huwag nyo lang gawing status, huwag nyo lang gawing post yan sa inyong social media account, sa anumang social media account. But try to do it. Be established in your faith for you to excel in your present reality. Sabi ko nga, nakakalungkot, Sir Joe eh. Maraming young people na, ay, hindi kasi kaya ako hindi nag-excel ganito kasi wala eh, ganito na yung ano eh, ito kasi ganito, ganyan. Ang dami. Diba? Pero if you will cultivate yourself deeply, sabi ko, minsan mababaw lang kasi yung pag-cultivate natin eh. Yeah. Laliman mo yung pag-cultivate sa sarili That's right. mo. That's right. Makikita mo na meron pala yung ugat pala, wala, nasa ibabaw lang pala. Hindi mo pa pala talaga na ibaw. Para ka lang damo na... Para alam mo na pag hinugot mo, Oh. sama yung buong ugat talaga. Dapat maging yung firm ka Ligaw sa na pag-loob. damo. Dapat ganun ka when it comes to cultivating yourself. Buti pa yung masamang damo, sir. Tagal mamatay. Alam mo, totoo yun, sa Ramos, so nagbubunot tayo ng damo, yung brown. Oh. Pag hinugot mo, nakailang ganun ka na, di mo makukuha yung ugat. Diba? Pero tinan nyo, young people, if you cultivate deeply yourself, makikita mo na, no, mababaw pala ako sa aking pananampalataya. Yeah. And there's nothing wrong with that. Yeah, young people, there's nothing wrong with that. Na yung tanggapin mo na mababaw ka sa pananampalataya mo, mahirap yun. Actually, yun ang pinakamahirap sa mga kabataan ngayon. Tanggapin mo yung kalagayan mo ngayon. May kausap nga kami, alam niyo naman yan eh. Siguro familiar kayo dun sa kaibigan natin ngayon na nandito, yung medyo maputi-puti na matangos ang ilong. Parang Amerikano rin. Parang Amerikano din. Hindi si Ponching ha. Afrikano yun. Afrikano yun. Maputi-puti. Alam nyo, kinakausap namin yun kasi pauwi na ho yun sa darating na Martes. Yeah. Pauwi na ho yun. Salamat sa Panginoon. Pauwi na ho yun. Alam nyo, marami siyang dapat matutunan. Pero, eto lately, medyo lumalabas ang kanyang totoong kulay. Dito para siraan siya. No? Ito yung sinasabi ko. It's because he's here for the training. Yeah, it's here Yun talaga yung gusto natin mangyari. Lumabas yung reality. Lumabas yung reality niya. Ngayon, ito yung mga kapatid eh. Ito mga lately parang parang medyo akala niya ang training lang ay balikatan. Yun lang eh. Hindi niya alam yung buong pag-stay niya dito balikatan. Na ito maganda kasi halimbawa ito kaya ako po sinasabi sa inyo. Ito lately medyo cool na siya eh. Medyo napapalagay na ganito ganyan. Now, ito po sabi ko sa kanya, alam mo pinakamaganda, tanggalin mo yung nakasanayan ninyong kayong mga uri ng tao kayo. Then sinabi ko po talaga sa kanya ito. And sabi ko sa kanya, kasi ang thinking nyo, porket nakatira kayo sa ganong klaseng bansa, you thought, akala nyo, alam nyo na lahat. Akala nyo, hindi na kayo pwedeng pagsabihan. Which is true. Yeah. Which is true, mga kapatid, kasi ilang beses na po kami nagpabalik-balik po doon. Meron kami mga kaibigan ganon. Even nga mga Pilipino na nakatira doon, ganon ang pag-uugali. Yeah. Porket alam nila, Estados Unidos ito. Ito, ganito, ganyan. Okay na, alam na namin lahat. Hindi mo na kami pwedeng turuan. Pero ito yan. Ito kasi yan eh. Generally speaking na. Kaya sabi ko sa kanya, pag ganyan ang thinking mo, wala kang matututunan at hindi ka mababago. Yeah. Wala kang matututunan. Kaya ganun yan, young people. If you thought that you know everything, that's the message of it. Simple message lang yun. Pag sinabi mo sa sarili mo na, alam ko na lahat yan, mahirap ka ng turuan. Yeah. Mahirap ka ng turuan. Yan ang totoo niyan eh. Mahirap ka ng turuan. Kaya nga, ano man ang kalagayan mo, lagi kang babalik sa pananampalataya mo eh. That's right. Kasi, ang pinaka-bottom line dito is this. Gaano ka kakapit, ka-establish sa pananampalataya mo, ganun ka ka-establish sa relasyon mo sa Diyos. Yep. Yun yan eh. Kung gaano ka ka-establish sa pananampalataya mo, ganun ka ka-establish sa relasyon mo sa Diyos.
kung mababaw ang pagiging established, hindi ka established sa iyong pananampalataya, how much mo, ano pa ang relasyon mo sa Diyos? Yeah. See that? Pag mababaw ang relasyon mo sa Diyos, madali ka lang makuha. Diba, katulad nung nabanggit ko. Sabi ko, kailangan mong tanggalin yan. Hindi porket ganyan ang lahi mo, hindi porket doon ka nakatira sa ganong klaseng bansa, alam mo na ang lahat. Automatic, alam mo na lahat. No, hindi. Ilipat natin yan sa mga present reality na kalagayan ng mga young people ngayon. Right. Tingnan nyo, anong present reality ngayon sa inyo? Bakit hindi kayo nag-excel? Because you thought na, educated ako, hindi ko na kailangan yan. Kumikita ako ng pera, hindi ko na kailangan yan. Yeah, I'm enjoying the things of my life right now. Hindi ko na kailangan yan. Tingnan nyo, mapapansin nyo yung young people na itong mga gantong klaseng salita, ang dating sa inyo, sinisiraan kayo. Kapag ang dating neto sa inyo, young people, I'm talking to you straight because I want to help you. No, wag nyo isipin na nanguhusga tayo dito. No, it's all in the principle, it is Right. biblical based lagi. Okay? Now, eto yan, young people. Kapag ang dating na sa inyo ng ganito, ay yung parang sinisiraan na kayo, unang-unang isipin nyo, sino ba kayo para siraan namin? Diba? May makukuha ba kami? Mababayaran ba kami? Hindi naman. Now, anyways, tanggalin natin yan. Kung ang dating na sa inyo nito ay parang sinisiraan na kayo, check you had now to cultivate yourself kung gaano na kayo ka-establish sa pananampalataya. Kasi ang nakakalungkot niyan, we're just trying to help you. We're here to help you. We're not here to condemn you, but we're here to help you. Maaring sa prinsipyo, hindi tayo nagkakatalo-talo tayo sa prinsipyo, pero hindi namin kayo kaaway. Kaibigan namin kayo. Kaya nga, we're here to help you. Kaya nakuha niyo yun, young people, no? Sa mga young people na naglalabas ng sama ng loob sa Facebook, kinig maigi. We're here to help you. Kasi if we will treat you like our enemy, hindi na kami sasalang sa programa na ito. Yeah. But we're here to help you. Team focus and team preparation. You've got to wake up yourself and you've got to cultivate yourself how you are established in your faith. Kasi pag established kayo sa pananampalataya nyo, matatanggap nyo to ng buo and this will help you na small kick lang sa buhay ninyo, marirealize so tama nga yung sinabi. Yeah. Tama nga yung sinabi ng prinsipyo ng salita ng Diyos. Kasi madali lang naman yan eh. Anong present reality mo ngayon? Bakit hindi ka nag-i-excel? Oops, teka lang. I'm not talking about excelling on material things. I'm not talking about excelling on your education, excelling on your work by having some money na pumapasok sa'yo, di ba? Sa account mo, sa anong mga account mo, may hawak ka man o sa e-money mo, lahat yan. I'm not talking about those material things. I'm talking about excelling on your present reality sa pamamagitan ng spiritual na bagay. Yeah. Kasi given, di ba sir? Given na kapag nagtrabaho ka ng maayos, of course, mag-i-excel ka. That's right. Kikita ka ng malaki. Given yun. Excelling in your education, given din yun. Pag nag-aral ka ng maigi, given yun na makakakuha ka ng magandang grado and sooner or later, makakakuha ka ng maayos na kinabukasan. Given yun. That's Given right. ang mga material na bagay. Pero ang commonly na naiiwan, ang spiritual na bagay. Kaya nga pinag-uusapan natin dito, being established on your faith. Kasi, pag hindi ka established sa faith mo, hindi mo maintindihan na ang lahat ng pag-excel mo sa material na bagay ay biyaya ng Panginoon. Makukuha nyo. Kaya nga, ang nangyayari sa mga kabataan ngayon, kapag nakuha na nila yung material na bagay, naliligaw sila ng landas. Yeah. Imbis na, sabi nga, nabanggit mo to dati, Sir Joe, imbis na yung mga material na bagay na yun, ang magpupush pa sa'yo na maging malapit pa sa Diyos, yung pa yung mga naging dahilan para mapalayo ka sa Diyos. Yeah. Bakit? Again, babagsak tayo sa pagiging established mo sa pananampalataya. Yung magandang i-check nyo lang sa sarili ninyo. Team focus, team preparation. Again, sabi ko nga sa inyo, you will never understand how the worlds were framed kung mahina ka sa pananampalataya mo. Yun lang yun eh. Ito kinreate ng Diyos. Para saan to? Ito binigay sa akin ng Diyos. Binigyan ako ng trabaho ng Diyos. Para saan ito? Binigyan ako ng dagdag taon ng Diyos. Shoutout sa'yo. Nakita kita, nanonood ka eh. Brother Dan Joshua, happy birthday. Naway pagpalain ka ng Panginoon at magsisi ka sa lahat ng iyong nagawang kasalanan. Happy birthday sa'yo, kapatid. Birthday niya ngayon? Birthday niya ngayon. Birthday. Di ba, DJ, birthday mo ngayon, kaya umattend ka. Ay, may pasok ata to eh. Hindi rin. Hindi ako naniniwala dyan. Di ba?
excel in your present condition. Tingnan mo lang, young people. Binigyan ka ng trabaho ng Panginoon. Ang purpose ba niya para hindi ka makapagsimba, hindi ka maging active sa church? Binigyan ka ng mga bagay ng Panginoon sa buhay mo. Ang purpose ba niyan Ebidensya, just for DJ, you. ebidensya. Ebidensya daw, DJ, ebidensya. Na birthday mo ngayon. Ang purpose ba niyan ay para i-enjoy mo lang ang buhay na ito? Yeah. Again, tatandaan mo, you will never understand how the worlds were framed kung hindi ka establish sa pananampalataya. that's right. Ito yan, young people. Kung ito napatunayan na natin, sir. Yeah. Kaya natin sinasabi to Social media, kung gagamitin mo sa tama, hindi yan ginawa para masira buhay mo. Yeah. Like this. Like our area programs, di ba? Sabi ko nga ngayon nga, you all have the privileges, Sir Maki, to show it to your friends. Kung anong meron ka Sabi ko nga sa inyo, ito, simple question lang, para ma-check nyo talaga kung established kayo sa pananampalataya. O firm yung basis ng Christian life nyo, you have to show it in your faith. Yes. So sabi ko, madalas na tanong ko sa inyo, young people, how often, in preparation, does your workmate know the difference of your faith than theirs? Yeah. Kasi ngayon, pambira. Lahat Pag sa'yo. sinabi mo Kristiyano, parang pare-pareso pananampalataya. Yes. Diba? We all have one Lord. Di ba? Pag importante, kilala mo si God. Yes. Ganun talaga. Makita mo, nag-i-islang ako ng konti. Yeah, di ba? Kasi medyo, alam mo naman ngayon sa mga young people ngayon, kailangan, medyo kahit lalaki ka, magsalita ka, medyo, alam mo yun, medyo malambing ng konti. Oo. Pero anyways, kaya nga sinasabi yan, it's because of the reason na, does your workmate know the difference of your faith than theirs? Team focus. Nakikita ba ng mga kaklase mo, kaibahan ng pananampalataya mo? You see that? Or, alam nila na, one Lord, one faith nga. Kumbaga, mali pa yung pagkaintindi mo sa sinabi sa book of Ephesians. My point here is this, team focus, team preparation. Again, I'm telling, what we're helping you here is to be established on your faith. Make your faith the firm basis, or your faith should be the firm basis of your life. Sabi ko nga because that will always tell kung anong meron kang pananampalataya, anong kaibahan ng Christianity mo, and we're not after competition. We're after on winning people. Yeah. Diba? And showing the difference of your faith will make them curious. Bakit Kristiyano rin naman ako Papakilala silang Kristiyano. Kristiyano ka rin. Ba't sa inyo bawal yung ganito? You see? May papaliwanag mo na hindi, wala tayong bylaws na bawal. Baka hindi na naman naiintindihan to, young people. Ang bylaws, wala tayong creed na bawal ganito, bawal ganito. No, ang pinapakita ng Biblia, kasalanan yung ganito. Nakuha niyo yung punto? Marami hindi nakakaintindihan, Sir Maki. Marami hindi nakakaintindihan. Para sa mga adults mo nanonood. Wala tayong sinabi sa Biblia. Wala na sinabi sa Biblia, bawal manigarilyo, Sir Maki. Sinabi ba na bawal? No. Pero ano sinabi? Kasalanan. Yes. Because tinuturuan tayo ng Diyos mag-mature sa choices natin. And kapag established ka sa faith mo, your maturity on your choices, lalabas yan. It will materialize na pipiliin mo na hindi gawin yung kasalanan at pipiliin mong sumunod. Di ba? Nakuha niyo point. Maganda yan. Sinabi ko, Sir Maki, di ba? Maganda yan. Na maunawaan ninyo. You see, most of the time, kaya minsan, ilagay nyo sa isipan nyo. Kaya minsan, ang akala nila, sir, sa simbahan natin, para tuloy lumalabas na fraternity tayo You see, bagamat wala yan sa mindset ninyo, but your actions and your thinking is like, parang nasa fraternity yung simbahan natin. No, we're not in a fraternity. Inuulit ko, kaya nga po pinaliwanag ko sa inyo yan Hindi sinabi ba ng Bible na bawal uminom? O sinabi ng Bible na wine is a mocker, strong drink is raging. Whosoever is deceived, sabi ng Biblia, maliwalag yun. You see, kaya ko sinasabi sa inyo yan. Kaya ako sinasabi sa iyo, baka gamitin nyo. Baka gamitin nyo. Wala pala sinabing bawal Pwede pala. Yan ang sinasabi ko sa inyo. If you're not established in your faith, you will not understand what I'm telling you right now. You see, ang itinapakita lagi sa Biblia, Diyos mga kapatid, ang Diyos ay naniniwala, kaya nga sinasabi natin dito ang Diyos, tinutulungan tayong mag-mature sa kaisipan. It's always mental. It's always intellectual. You see, bakit? Ang pinapakita sa atin ng Diyos, ito yung mali. You see, kaya mo hindi dapat gawin yan kasi yan ay kasalanan. You see? Pero wala kang direct na makikita dyan. Bakit?
Bakit gano'n ang makikita natin sa Biblia? It's because of the reason na tinuturuan tayo ng Diyos mag-mature sa pananampalataya, mag-mature sa ating choices by showing the wrong and the right. Because if you have the mind of God and established in the faith, you will never choose what is wrong and you will always go for what is right. You see that? Yan ang magiging established sa pananampalataya because you're growing in the faith. When you establish yourself in your faith, you will always grow in your relationship with the Lord Jesus Christ. You will always grow in your perception when it comes to the ministry. You will always grow on your attitude when it comes to listening to the Word of God. You see, na kaya ako sinasabi yan because young people, this is something that you have to cultivate in your life as a Christian young people. Ano yun? Yung pag-establish nyo sa pananampalataya. You have to make it sure that you are establishing yourself in the faith. You see, kaya minsan tingnan nyo, ang dali nyo masway sa kasalanan, ang dali nyo matempt sa kasalanan, ang dali nyo dalhin agad sa kasalanan. You see, ang masaklap nito na hindi nyo namamalaya na nandun na pala kayo. You see, and it's because of the reason why. Hindi firm yung basis mo eh. Hindi firm yung basis mo. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, nakakalungkot nito, attend ka dito, proud ka pang dalhin yung kasalanan mo. You see, brethren, you're not going inside a club. You're not going, young people, you're not going inside to attend any seminar. You're attending a church service. Huwag mong, yan ang pinaka nakakalungkot ng buhay mo bilang isang Kristiyano. Yung alam mo may kasama kang kasalanan, dinadala mo pa sa loob ng simbahan. You see? And you're trying to let the people around you accept it. You see? So sabi ko sa inyo young people, lalo na sa inyo, team preparation, you're going to establish a family. What will be your basis on establishing your family? Madali lang magsalita, Sir Maki, na establish ko, ang basis ng aking pananampalataya ay dito ang basis ng aking pananampalataya ay nandito sa salita ng Diyos. Ay, ang basis ng aking pag-aasawa, ang basis ng aking pagpapamilya, ay ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Tandaan nyo, the world itself has its own principles. Huwag tayong basta magbitaw, team preparation na prinsipyo. Kaninong prinsipyo yan? You have to be specific. Pag sinabi mo prinsipyo ng salita ng Diyos, then it should be driven by the faith. Hindi mo pwedeng ipaghiwalay yan because you will never be able to be steadfast on every biblical principle and church standard if you are not established in your faith. Always put that in mind. Sabi ko nga sa inyo, young people, ilagay nyo sa isipan nyo yan. Marami, sabi ko, Sir, bakit dumadaan na sa panahon, dumadating at dumadating sa punto na ganyan ang nangyayari sa buhay ng maraming Kristiyanong kabataan. And you're wasting time, young people. Team preparation, do not waste your time anymore, team prep. Your time is valuable. It's because of the reason na may ina-achieve kang goal eh. Gusto mo nang mag-asawa, gusto mo nang mag-establish ang pamilya. You're going after that. Therefore, your time is valuable. Huwag ka nang mag-waste ng time mo. Rather, use that time as you are preparing yourself in the life of marriage. Use that time on establishing your faith more and more and more and more. Para pag sinabi ng Panginoon, okay, anak, nakita ko, establish ka sa pananampalataya. Nag-grow ka na, nagiging firm basis na ng buhay mo pananampalataya. Right. Sige. My will now is, before 2024, meron ng papatol sa'yo. Kaya ako sinasabi yan because that's the truth. That's the reality. Same thing with the Team Focus, Sir Maki. Yeah. You see, same thing with you, Team Focus. You see, ngayon sabi ko, ang sabi ko nga ngayon, ang sabi ko nga ngayon, ang sabi ko is that you have to focus on your relationship with God. Alright? You have to focus on your relationship with God. What I'm simply trying to tell you is this. If your focus is to grow on your relationship with God, you have to be established in your faith. Yes. As long as you still have consideration na ayaw mo maiwan ka ng mga kaibigan mo, ayaw mo ma-left out ka, mag-iiba ka sa mga kaklase mo, sa eskwelahan mo ngayon. Ako natutuwa kanina kaya nag-reply ako sa isa sa young people namin sa area. Yung shoutout sa, teka lang
Team Focus, wait lang. Nag-send akong picture. Ha? Hindi. Shout out sa Honest Hana. Shout out sa mga Honest Hana. Nakikita ko na nag-ano sila nagro-roll the verse sila. At isa sa mga nagro-roll the verse sa kanila, nakita ko naka-school uniform pa. Ito sa area namin, shout out kay Sister Rosel. You see? And kaya ko sinasabi, it's because nakita nyo, yan ang sinasabi ko. Okay? Yan ang sinasabi ko. Nag-ano kayo, if you're establishing your faith, let the people around you show how established you are in your faith. Yes, amen. Kita nyo to, nag-memory verse, nasa school. You see, may magtanong sa'yo na, uy, ano yung ginagawa mo? Ano yung meron sa'yo mo Bible verse? Saan mo pinapadala yan? Anong meron dyan? You see, you're making them curious on what kind of faith you have. And that's a good opportunity for you to win them. Yeah, that's good. Amen. Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, napaka-importante na ma-establish kayo sa pananampalataya. You see, it's very important that you establish your life. Again, in your age, if you are not in your age to prepare for marriage, always making sure that you establish your faith so that young people, yung relationship mo sa Diyos will keep on growing. Yes, amen. Yeah, Amen. Nothing, sabi ko nga, wala na anumang bagay. Wala kayong pwedeng dapat as if you're a young people of this church, of our church, you have to make it sure that you are cultivating yourself on establishing in your faith. Yeah. The just shall live by faith. But you will never be able to live by faith if you're not established in the faith. Yeah. It is impossible, but without faith, it is impossible to please Him. Why? Because you cannot please the Lord if you're not established in the faith. The reason why a lot of young people today is losing their faith, losing their times and back in their faith, it's because you're not anymore paying attention on establishing your faith. Amen. Last words natin, Sir Maki. Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Now, young people, it is very important for you to understand this verse properly because we're talking about being established here in your faith. Now, sabi dito ng Bible, now faith is the substance of things hoped for. Now, katulad na nabanggit ko sa inyo kanina, according to Pastor Tim McCurdy, excel in your present reality. Now, sometimes you are hoping for things na ito yung gusto kong mangyari. This is what I want in my life to happen. This is what I wanted to do in my life. Pero tandaan ninyo, the very thing that you need to understand on that part is this. If I do these things, will I glorify God? If I do these things, will I grow spiritually? Now, kung hindi, if not, then you've got to understand that you really need to be established on your faith for you to be able to see na ito yung mga bagay na gusto kong gawin para ako ay lumago. Kasi ang gusto lang ng young people ngayon na Sir Jao makuha, to get what they want. Young people, ang gusto nyo lang lagi is makuha yung gusto nyo mangyari. Yeah. If I will get this, I'm good. If I will get this, I'm set. No. Hindi ibig sabihin na pag nakuha mo yung gusto mo, okay ka na. Kapag nakuha mo yung gusto mo, established ka na. No. Hindi yon. Kasi karamihan na nakukuha, pag nakuha ng young people yung gusto nila, nakakalungkot, Sir Jao, doon mo mas lalong makikita na mababa ka pa pala sa pananampalataya. Yeah, that's right. Di ba? Kaya ang gusto ng young people, ibigay mo lang sa akin to. Ito lang, makuha ko lang to. Just give me what I want. If I have this thing now, I'm good. I'm all set. No, you're not set. You need to establish your faith. You need to be established in your faith para maintindihan mo na pag nakuha ko ba to, makakatulong ba sa akin to sa paglago? Yeah. Lagi sinasabi sa atin ng ating mahal na pastor, young people, huwag ka lang sunggab ng sunggab. Familiar, di ba, young people? Huwag ka lang kuha ng kuha. Ito, maganda to. Kukunin ko to. Ito, gusto ko to, kukunin ko to. No, hindi ganun eh. Kung ganun ang usapin, pambira, wala tayong problema sa ganyan. Yeah. Di ba? Pero hindi kasi ganun ang usapin, young people. Ang kailangan nyo maintindihan, kailangan nyo magiging established sa pananampalataya nyo para yung, sabihin natin, ilagay natin sa pinaka-layman's term, Sir Jao, na ginagamit ng marami, yung pinapangarap nyo. Diba? Yeah. Sabi nga ni Pastor Tim, I have a dream. Di ba? Sinabi rin yun. I have a dream that white people. Yeah. Di ba lang?
Ganito yan eh. Para yung pinapangarap nyo, ito, team prep. Masyado kayong marami advance kayo magpangarap eh. Di ba? Yung pinapangarap ninyo. Di ba? Kasi, the things that you are hoping for, let's say that. And your desire. Yeah, your desire. Yan ang terminology ng Bible. Your desire. Di ba? Yung gusto nyo mangyari, ikalalago nyo ba yan? Yeah. Ikalalapit nyo ba yan sa Diyos? Diba? Yan yung mga tanong. Na, paano mo, sir? Kasi sir, paano ko naman malalaman yun? Yun ang pinag-uusapan natin. You've got to establish your faith in order for you to see those things that you are desiring for. If that is pleasing in the sight of God. Kasi kung hindi, young people, much better, nakalimutan mo yun. Wala namang kalugian dun eh. Hindi ka malulugi dun. Yun ay temporary lamang. Kung iiwan mo yun, that's just for temporary. If you will live it, that's just for temporary. Pero ang kailangan mo kasi maintindihan dito, yung bibit-bitin mo ng pangmatagalan. Yeah. Yun eh. Yun ang usapin doon, young people. Kaya maraming kabataan ang hindi tumatagal sa mga pangmatagalan kasi kulang sa pagiging established on their faith. That's Now, right. young people, sayang kasi ang buhay. Sayang ang buhay eh. Iisa lang naman eh. Pag hindi natin inayos ang buhay natin, even the adults, young people, adults, lahat yan, lahat ng tao. Kapag hindi inayos ng tao ang kanyang buhay, iisa lang naman ang bagsak niyan eh. Sirang buhay. Yep. Kahit sino ka pa. lang yan eh. Yan ang dapat nyo maintindihan, young people. Kahit sino Wala ka kang pwede pa. pagyabang. Wala kang pwede ipagyabang eh. Kahit marami kang pera, wala kang pera, maganda bahay mo, wala kang maayos sa bahay, may maayos sa trabaho, wala kang maayos sa trabaho, edukado ka o sa hindi. Pag hindi mo inayos ang buhay mo, iisa lang ang bagsak niyan. Yeah. Sirang buhay. Yeah. Kahit sino ka pa, again, ulitin ko. Ngayon, young people, ang pinakamaganda nito, ma-establish mo ngayon yung sarili mo doon sa isang isang bagay na mag-aayos ng iyong buhay. Ano yun? Yung pananampalataya mo. Yeah. Establish yourself. Cultivate yourself deeply. Deeply for you to be established on your faith. Kasi pag hindi mo nilaliman ang pag-cultivate mo sa sarili mo, makikita mo yun sa first layer, di ba sir? Pag nag-cultivate ka na, mukhang maayos naman yung lupa. Di ba? Sige, cultivate mo pa. Ay, di, okay pa naman yung ugat. Naaabot pa ng tubig, nababasa pa. Pero yung pala, yung mga layers na yon, hindi pa pala yon. Kailangan, ang pinakamaabot ng tubig, yung pinakaugat. Para pag naabot ng tubig yun, magbabranch ba sa lalo doon, maayos pa lalo yung pag-spread ng ugat na mas titibay pa lalo. You see that? Ganun din sa sarili natin. Abutin natin yung pinakamalalim. Alin yun? Yung ating pananampalataya. Again, pinakabalik sa una na sinabi ko nung tinanong ako ni Sir Jao kanina kung bakit gano'ng kahalaga ang magiging established sa pananampalataya. Because being a Christian young people, our faith is the foundation of our Christianity. Yeah. You will never live right in this world if you're not established on your faith. Sir Jao. Alam nyo, panghuli na sasabihin ko sa bawat isa sa atin before we close, always put it in mind. Lagi natin pinapaalala sa inyo, young people, there's no better life than living your Christian life close to God. Yeah. Than living your Christian life by faith. Than living your Christian life established in the faith. Again, I'm telling you this, young people, there is nothing that you can be proud of. There's nothing that you can brag in your life because everything, even our very own life, especially this Christian life, had it not been for the faith of the Lord Jesus Christ, there's no life. Amen. Tandaan nyo yan. The reason why you got saved is because of the faith of the Lord Jesus Christ. Amen. You see, that faith was transferred to us. That's the reason we got saved. 0-0 tayo. Young people, team preparation. Sabi ko sa inyo, huwag ka magsaya ng oras. Lalo na shoutout sa mga team preparation na lalaki, huwag kayong mag-aksaya ng oras. Huwag kayong mag-feeling that you can manage your own life. You're stupid. Pag ginawa mo yan. Why? Because you cannot manage your life away from the presence of God. You can manage your own life. You may be able to manage it, pero I'm telling you, not in God's way, there'll be different end. Your end will be different. You see? Kaya maganda yung sinabi. Last na gusto ko, Sir Maki, paalala. Maganda yung sinabi ni Pastor Tim McCurdy last night. I like what he said when he said that God's will always bring you into reality. You know why? Because wag nyo hanapin, sabi ko sa inyo kagabi, wag nyo hanapin na don't even try to think that God's will be like, there's no problem because it's God's will. Wala kang mararamdaman, Sir Maki, problema eh. Kumbaga, planchado lahat eh.
You see, no, that's not God's will. God's will help you be better. God's will help you become more stronger. God's will always bring you a condition that you will really grow in your faith and trust in the Lord. As you go along on His will. As you obey His will, everything, every stages na dadaanan mo, you will always experience things that will help you grow because that is part of His will. And you may not like it. Katulad kay Joseph. You may not like it. Sino ba naman yun? Sino ba naman magkakagusto na ibenta ka na sarili mo kapatid? Sino ba naman magkakagusto na pagplanuhan ka, patayin, ibenta ka? You see? Lokohin pa yung tatay mo na patay ka na. Meron bang magkakagusto nun? Walang magkakagusto nun. Pero bahagi yun ng will ng Diyos. Bahagi yun ng plano ng Diyos sa buhay niya. Kaya nga, in the end, pangit ba yung dulo? No, maganda. Maybe kayo mag-governor eh. You see? Isa sa mga pinagkatiwalaan. You see? Ay isa sa mga pinagkatiwalaan na during the time of the famine. You see? Sino nagpakain sa kanya? Sino ang bumalik sa kanya? Nagkatotoo yung dream niya. Bakit? Sino yung anong ginawa sa kanya ng Diyos? Pinakita yung plano sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. And then pinadala sa pinakita sa dulo, mangyayari lang. You may not like the stages of God's will, of God's plan in your life. But always remember, it is God's, not yours. Yes. That's why there's always a better end than obeying your own will that will give you a bitter end. What do you want? Better end or a bitter end? What kind of life do you want? It's up to you. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, if you are firm on the basis of your life, if you're established in the faith, you will choose what is right so that you will avoid a bitter life and live a better life. You see? So, paano mangyayari yun? Establish yourself in the faith. Establish yourself in the faith. Tutuloy pa natin yung mga pag-uusap natin na yan, young people. Alright? So, I hope ay natulungan namin kayo sa ating programa ngayong tanghali po na ito. And while you are on your break, it's a great blessing na kasama-sama tayo ngayon. And again, para sa mga alam mo, kaibigan mo na kailangan ito, you share the link. Share the link to them. Even though replay na nila mapanood, let them watch what you have. And let them be blessed by the blessing that God is giving you. Alright, muli, maraming salamat sa mga nagsubaybay. North, South, East, and West Corner. Team Focus and Team Preparation. Thank you for tuning in with us. Sa lahat ng mga Team Focus na nag-send ng pictures, hindi ko na kayo may isa-isa, pero shout out sa inyong lahat. No? Shout out sa inyong lahat. And I believe that you will always be blessed sa mga ganitong klaseng usapan. Alright? And usapin. Kaya join us sa comment section. Do not miss, no? Huwag kayong minsan sabi ko sa inyo, last Thursday, binanggit ko to sa mga nasa Team Focus, do not expect that our church will give you sugar-coated words that will never hurt you. No. Pain is always a process of healing. Pain is always a process of growth. If you want to grow, accept the pain. Yeah. Accept the pain later, brother. Gagawin ako. Alright. Muli, maraming salamat sa pagsubaybay nyo, mga kapatid. Yes. And on top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Thursday afternoon. See you later, Team Focus. Stay alive.